Kumusta na kayo mga counters? Nagbabalik po. Kalimi Online. Ayan, napakaganda po ng ating share sa inyo ngayon. Meron tayo ditong all coins. At syempre, hindi po ito basta-bastang all coins. Alam niyo po ba na aabot na po sa kalahating milyon ang presyo ng bawat isa nito? Totoo po yung narinig nyo, totoo po yung narinig nyo mga ka-hunters, kalahating milyon. No, tulad ng dati, patutunayan natin yan. Siyempre, meron po tayong pruweba kung bakit aabot sa kalahating milyon ang mga altcoins na ito. I-unpacking muna natin. Hindi ko na sasabihin kung kanino ito. No? Ayan. So, ang importante dito, mga ka-hunters, ay updated tayo sa mga presyo at halaga at kung anong klaseng mga altcoins yung ating pong pwedeng kolektahin. Ito po yung mga altcoins na pwede mong mabili at pwede mo rin pong maipagbibili. Kasi ito po ay mahalaga sa mga collectors, especially mga coin collectors na numismatics. Bukod po kasi sa nalalaman nila yung mga history ng mga baryang ito, ay maganda rin kasi kanilang inokolekta ang mga altcoins na ito. Ito pong altcoins na ito ay mga USPI. Ayan. Ito po ay yung mga pera o barya na ginamit ng panahon ng American occupation sa ating bansa. At ito na, tumambad na mga bro. Yan, medyo, ayan. Maganda pa ang kondisyon nito. Nasisipat ko, no? Ayan siya. At nadikit lang, no? Ayan. Huwag niyo pong ididikit kapag kayo ay magpapashipping, no? Yung capsule, huwag niyo didikitan ng tape kasi lalabo po yan. Papangit po yung coin capsule. Balutin niyo muna ng plastic saka itip. Ayan, nakita niyo, oh. Dumikit na yung pinaka-capsule. Huwag niyo pong didikitan ng tape. Reminder lang po, mga bro at mga ka-hunters. So, ito na, nakakuha na natin. USPI. At hindi lang po ito basta old coins. Ito po ay mga silver. Ayan, pilak. Gawa sa pilak. Composition pilak. Unahin natin itong isa. Maganda pa, oh. Nasisipat ko pa yung visible pa yung luster dito. Bahagyang luster sa agila. Ayan. Kita nyo, mga bro. Zoom ko lang ng konti, Ayan, no. Circulated, no. Circulated to. 1911. Ayan, yung mga taon na yan. Kung meron kayo niyan, PM nyo agad ako. Pwede natin gawing pera yan. 1911 USPI 1 peso. Basta ganyan ang inyong old coin. Baliktarin natin. Ito yung kanyang ubers. Makikita dyan yung 1 peso at yung babae. At yung mayon at yung word na Pilipinas. May hawak na anvil ito. Parang panday ito, no? Ayan siya mga ka-hunters. Maganda pa ang kondisyon. Kung titignan ko ang kondisyon nito sa tensiometer ko lang ay parang nasa XF, no? Ano ba ibig sabihin ng XF? Nasa extra fine. Mga ganong kondisyon ito, mga extra fine pa kasi sharp pa yung details, no? Ibig sabihin, sharp pa yung details kahit siya ay circulated na, nagamit, no? Umikot sa sirkulasyon, no? Ayan. Ngayon naman itong isa titignan natin. Maganda pa rin ang kondisyon. Pero mas maganda yung kondisyon nung nauna Tignan natin. Ayan. So, ito naman ay 1912. Kita nyo? Medyo may pagka-white tone naman itong isa nito. Yung isa may pagka-black tone. Ayan, so may pagkakaiba po ng konti sa kanilang kondisyon. Pero sa tingin ko, pareho pa rin maganda. Ayan, at 1 peso, pareho ditong 1 peso, 1911 at 1912. Makikita nyo mamaya, no, kung bakit aabot ng kalahating milyon. Siyempre, depende po yon sa magiging kondisyon. No, ito pong ating hawak ay circulated na. So, ibig sabihin, hindi na po ito uncirculated. Pero sa panahon ngayon, mga ka-hunters, ay maganda pa rin ang value nito. Kasi yung uncirculated po, no, ulitin ko, yung uncirculated po nito ay aabot sa kalahating milyon. No, ngayon, maganda pa rin ang value nito, sabi ko nga sa inyo. Kitang-kita naman, Andiyan pa yung details
share pa yung mga details nito sa obverse at kanyang reverse. At yung isa nga, yung 1911 ay may pagka-luster pa dun sa Agila Mababanaag mo pa yung luster niya. Ibig sabihin ay talaga na mga medyo napangalagaan na ito nung nakuha sa kanyang kondisyon. No? Lalong-lalo na 1911 at 1912, medyo mahirap na pong makakuha sa mga taon ito. Eto, para meron po tayong guide, 1 peso. Okay, small type 1912 na yan mga ka-hunters. Ayan, diretso tayo sa kanyang years. Ito, 1911S at 1912S. Ito yung sinasabi ko. Tignan nyo agad yung value doon sa uncirculated. No, makikita nyo dyan yung 3% 1911S sa XF 15K, AU 21K at UNC uncirculated ay 500,000 pesos sa uncirculated condition. So yung ating hawak ay circulated, ang presyo nito ay maglalaro na po sa, ayan, sabi dito XF15 at yung 1912 naman sa baba ay sa BF nga lang 15K na So meron na kayong idea kung magkano o aabot itong ating hawak, XF or BF 15K. O tignan nyo kondisyon nito, magaganda pa. Pasok ba sa 15K? Yes, pwedeng pumasok sa 15K. Diba? Maganda na ang value. Sabi ko nga sa inyo, kung meron kayo uncirculated ay 500,000. Basta siguradong uncirculated yan. Siyempre kikilatisin yan. At mas maganda kung uncirculated, talagang dapat mabibigyan ng grade at talagang masusunod yung kanyang value. 500,000. Ito natin, nasa 15K.